Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina lang ay muling umabante sa round of 16 ng San Paulo Open sa Brazil ang ating pambato sa larangan ng tennis Alex Ayala matapos niyang talunin si Yasmin Manzuri in straight sets. Isang linggo lang din ang nakakalipas na magkampiyon siya sa Guadalajara 125 Open dahilan kung bakit umakyat na siya sa world rank number 61. Siya nga ang unang Pilipino na nanalo ng WTA singles title sa history ng Pilipinas. Subalit mapunta tayo sa usapan ng pera. Ilan ba ang kinikita ni Alex Ayala sa mga tournament na ito? Well, depende nga yan kung gaano kalaki ang tournament. May ibang kahit magkampiyon siya ay mas maliit pa ang kikitain niya dahil hindi ganun kadami ang sponsor sa torneo, habang may iba naman kahit na dalawa o isang panalo lang ang makuha niya ay mas malaki pa ang kikitain niya kaysa magkampiyon siya sa ibang tournament. Ito ang kinita ni Alex Ayala na prize money sa mga sinalihan niya na tournament ngayong 2025. $22,000 sa Australian Open, $84,000 sa French Open, $89,000 sa Wimbledon, $154,000 sa US Open, at $332,000 sa Miami Open. Mahigit kumulang 49 million pesos nga yan mga kaibigan. Sa picture na ito ay wala pa nga dyan ang nakuha niya na $15,000 mula sa Guadalajara 125 Open at pinaglalaruan niya ngayon na San Paulo Open. So tiyak na nga dyan ng 55 million pesos mga kaibigan sa taon lamang na 2025. At wala pa nga dyan ang sponsorships niya sa iba't ibang brands tulad ng Globe. Obviously, mababawasan niya ng taxes sa mga bansa na pinaglalaruan niya dahil dito niya nga ito kinita. Habang ang BIR naman, syempre nakaabang na sila dyan. Dyan nga sila magaling. Kahit hindi naman kinita sa Pilipinas ang pera, ay itatax ka pa din nila. Nagbayad ka na ng tax sa Estados Unidos o sa ibang bansa, syempre hindi magpapatalo ang BIR para mapakain natin yung mga buwaya at maparal natin at mapondohan ng international travels ng mga scholar ng bayan, di ba? Well deserved nga ni Alex Ayala ang lahat ng to. May mga magsasabi na masyadong mataas ang sahod sa kanila at sobra-sobra ito. Well, nag-iisa nga siya mga kaibigan at bukod tangi sa iba. Madaming doktor, arkitekto, engineer at iba pa. Subalit nag-iisa lang nga siya na nagwagi ng WTA singles title sa history ng Pilipinas, kaya naman well-deserved niya ang lahat ng kayamanan na ito sa batang edad na 20 years old. Sinakripisyo niya nga ang kanyang kabataan para mag-ensayo. Habang iba ay gumagala at nagsasaya, isang bagay na hindi naman masama, si Alex Ayala ay gumigising ng maaga at nag-iensayo mula noong bata pa siya. At ngayon ay inaani na nga niya ang bunga ng kanyang mga pinaghirapan at umpisa pa lamang ito. 20 years old pa lang nga siya at patuloy na umaangat sa world rankings. Kung makita nga natin siya na nagbabakasyon sa iba't ibang sulok ng mundo ay well-deserved niya ito dahil ang pera na ginagamit niya ay mula sa dugo at pawis na mismo. Subalit yung iba nga dyan, naku, mahiya naman tayo. Pera yan ng taong bayan. Hindi ka man nakikita ng iba na nagdanakaw, subalit nakikita ka nga ng nasa taas. Congratulations ulit kay Alex Ayala. Patuloy kang susuportahan ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka at ang iyong kampo. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?